Chapter 3. Nagdaan ang mga buwan, at unti-unting nasanay sina Angel at Alucard sa kanilang bagong buhay sa nayon. Nagtrabaho si Alucard bilang manggagawa sa bukid, habang si Angel naman ay nagtuturo sa mga batang may kapansanan. Natagpuan nila ang kanilang kasiyahan sa simpleng pamumuhay kasama ang mga tao sa nayon. Ngunit ang takot ni Angel ay hindi pa rin lubusang nawala. Lalo na kapag nakikita niya ang mga bata na naglalaro sa araw, hindi niya maiwasang isipin ang mga araw na hindi niya maaaring gawin iyon. Minsan nahuli siya ni Alucard na nakatingin sa buwan. Iniisip mo na naman ba sila? Tanong ni Alucard. Tumango-tango si Angel. Hindi ko pa rin maiwasan isipin kung paano kung makita nila ako. Hinawakan ni Alucard ang kanyang kamay. Tandaan mo, hindi natin kailangang magtago magpakailanman. Darating ang araw na magiging malaya tayo. Mahabang paliwanag ni Alucard. Paano? Tanong ni Angel. Hindi ko pa alam. Sagot ni Alucard. Pero hanggang sa dumating ang araw na iyon, masaya na ako na kasama kita. Isang araw, may isang bagong pamilya ang dumating sa nayon. Isang mag-asawa at ang kanilang anak na babae na kaedad ni Angel. Agad nagkasundo ang dalawang babae. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga buhay, mga pangarap, at mga takot. Natuklasan ni Angel na ang bagong kaibigan niya ay mahilig magbasa ng mga libro tungkol sa mga vampira. Napakunot ang noon ni Angel. Bakit ka interesado sa mga vampira? Tanong niya. Hindi ko alam. Sagot ng kaibigan niya. Nakaka-interest lang sila sa akin. Nag-alangan si Angel kung sasabihin ba ang totoo sa kanyang kaibigan. Ngunit naisip niya na marahil ay oras na para magtiwala sa isang tao. Kaya naman, kinuwento niya ang kanyang buhay bilang isang vampira. Nagulat ang kanyang kaibigan ngunit hindi siya hinusgahan. Sa halip, tinanggap niya si Angel ng buong puso. Mula noon, naging magkaibigan sila. Sa tulong ng kanyang bagong kaibigan, natutunan ni Angel na maging mas bukas sa ibang tao. Natutunan niya na hindi siya nag-iisa. At higit sa lahat, natutunan niya na mahalin ang kanyang sarili kahit na sino siya. Ngunit, hindi pa rin nawawala ang pag-asa ni Angel na makahanap ng paraan upang mabuhay ng normal kasama si Alucard. Alam niya na darating ang araw na magiging malaya sila. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, patuloy silang maglalakbay, magkasama. Ang lihim na organisasyon. Habang unti-unting nagiging komportable si Angel sa kanyang bagong buhay, isang misteryosong pangyayari ang naganap sa nayon. Nagsimulang mawala ang mga alagang hayop at pananim ng mga magsasaka. Nagkalat ang mga balita tungkol sa isang nilalang na sumususo ng dugo sa mga hayop. Nang marinig ni Angel ang mga balita, nag-aalala siya. Natatakot siyang isipin na baka may makakita sa kanya at malaman ang kanyang tunay na pagkatao. Sinabi niya kay Alucard ang kanyang mga alalahanin. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Alucard. Hindi natin hahayaan na may masamang mangyayari sa atin. Isang gabi, habang nagbabantay si Alucard sa kanilang bahay, may akita siyang kakaibang liwanag sa gubat. Sinundan niya ito at nakarating sa isang lihim na kuweba. Sa loob ng kuweba, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nagsasagawa ng isang ritual. Nakita rin niya ang mga nawawalang hayop na nakakulong sa mga hola. Natuklasan ni Alucard na ang mga taong iyon ay mga miyembro ng isang lihim na organisasyon na sumasamba sa mga vampira. Naniniwala sila na ang dugo ng mga hayop ay magbibigay sa kanila ng walang hanggang buhay. Agad na bumalik si Alucard sa kanilang bahay at kinuwento kay Angel ang kanyang nakita. Nagpasya silang sabihin sa mga tao sa nayon ang tungkol sa lihim na organisasyon. Ngunit, natatakot silang hindi sila paniwalaan. Paano natin sila mapapaniwala? Tanong ni Angel. Kailangan nating patunayan sa kanila na totoo ang lahat ng sinasabi natin. Sagot ni Alucard. Nagplano sila kung paano nila mahuhuli ang mga miyembro ng lihim na organisasyon. Nagpasya silang maglagay ng mga bitag sa gubat kung saan matatagpuan ang kanilang kuweba. Kinabukasan, naganap ang kanilang plano. Nahuli ng mga tao sa nayon ang mga miyembro ng lihim na organisasyon kasama ang mga nawawalang hayop. Nagpasalamat ang mga magsasaka kay Alucard at Angel sa kanilang katapangan. Mula noon, naging bayani sina Alucard at Angel sa nayon. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang kanilang laban. Maraming iba pang lihim na organisasyon ang maaaring nagtatago sa mundo. Ngunit hindi na sila mag-iisa. Mayroon na silang mga kaibigan at mga taong nagtitiwala sa kanila.
At kasama ang mga taong ito, alam nilang kaya nilang harapin ang anumang hamon. Ang misteryosong nilalang. Sinundan ni Alucard ang kakaibang liwanag hanggang sa makarating siya sa isang malalim na kuweba. Sa loob ng kuweba ay nakita niya ang isang malaking nilalang na may mga pulang mata at matatalim na pangil. Ang nilalang ay nakasandal sa isang malaking bato, at may hawak na isang piraso ng karne. Nang makita siya ng nilalang, tumingin ito sa kanya ng masama. Agad na kinuha ni Alucard ang kanyang espada at hinarap ang nilalang. Nagsimula silang maglaban. Ang nilalang ay malakas at mabilis, ngunit si Alucard ay matapang at determinado. Matapos ang isang mahabang laban, sa wakas ay natalo ni Alucard ang nilalang. Hinihingal na naupo siya sa lupa. Alam niya na kailangan niyang dalhin ang bangkay ng nilalang sa nayon, upang patunayan na totoo ang mga kwento tungkol sa isang nilalang na sumususo ng dugo sa mga hayop. Kinaumagahan, dinala ni Alucard ang bangkay ng nilalang sa nayon. Nagulat ang mga tao na makita nila ito. Pinagpasalamatan nila si Alucard sa pagligtas sa kanila mula sa panganib. Mula noon, naging bayani si Alucard sa nayon. Ngunit hindi niya nakakalimutan ang kanyang tunay na misyon. Kailangan niyang hanapin ang kanyang mga magulang at alamin ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Samantala, si Angel ay nag-aalala pa rin sa kanyang kaligtasan. Natatakot siya na baka may makakita sa kanya at malaman ang kanyang sikreto. Nagpasya siyang lumayo sa nayon at magtago sa isang lugar kung saan walang makakahanap sa kanya. Habang naglalakad si Angel sa gubat, nakasalubong niya ang isang matandang babae. Ang matandang babae ay may magandang ngiti. Tinanong ni Angel ang matandang babae kung saan siya maaaring magtago. "Halika, anak," sabi ng matandang babae. "May alam akong isang lugar kung saan magiging ligtas ka." Sinundan ni Angel ang matandang babae hanggang sa makarating sila sa isang maliit na kubo sa gilid ng gubat. Sa loob ng kubo, nakita ni Angel ang maraming mga libro at mga lumang papel. "Sino ka?" tanong ni Angel sa matandang babae. "Ako si Aling Rosa," sagot ng matandang babae. "Ako ay isang manggagamot, at isang tagapag-ingat ng mga sinaunang kaalaman." Dugtong pa nito, sinabi ni Aling Rosa kay Angel na may espesyal siya. Sinabi niya kay Angel na siya ay isang vampira, at siya ay may isang mahalagang papel na gagampanan sa hinaharap. Nagulat si Angel sa narinig niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Ngunit alam niya na kailangan niyang magtiwala kay Aling Rosa.